Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 981. Maya-maya ay dumating na ang elevator. Si Huang Feng ang unang lumabas, sinundan ni Feng Yuan at ng iba pa. Pagkatapos ng lahat, ginamit ni Huang Feng ang stealth skill ng isang magnanakaw, na iba sa stealth skill ng cloak. Sa ilalim ng kasanayang ito, maaaring kumilos si Huang Feng, ngunit ang kanyang bilis ay mas mabagal kaysa karaniwan. Gayunpaman, kapag siya ay sinalakay, siya ay lilito. Ang pisikal na contact ay isa ring uri ng pag-atake, kaya hindi nang ahas si Huang Feng na makipag-ugnayan sa mga taong ito. Kasabay nito, ang kasanayang ito ay mayroon ding limitasyon sa oras. Kapag natapos na ang oras, mapipilitan siyang magpakita. Tulad ng para sa invisibility skill ng balabal, hindi ito natatakot sa pisikal na contact, at hindi rin natatakot sa mga pag-atake. Hanggat hindi kumikibo si Huang Feng, hindi nito ihahayag ang sarili nito. Ang downside ay kapag ginamit ni Huang Feng ang kasanayan, hindi siya makagalaw kahit kaunti. Masasabing ang dalawang stealth skills na ito ay may kanya-kanyang pakinabang at disadvantages. May oras pa si Huang Feng para gamitin ang kanyang stealth skill, kaya sinundan niya ng mabuti si Feng Yuan. Sumunod din kay Feng Yuan ang tatlong tao na naka-red hat. Hindi nagtagal, dumating si Feng Yuan sa kanyang silid. Matapos buksan ang pinto, hindi kaagad pumasok si Feng Yuan. Sa halip, lumingon siya at sinabi sa mga taong nasa likuran niya, "Guys, please stand guard for me." Pagkatapos sabihin iyon, pumasok si Feng Yuan sa silid at padabog na isinara ang pinto. Ang yabang talaga ng bastos na ito. Wait until I get the information. Tuturuan ko siya ng leksyon. Tama, this damn Chinese. Iniisip pa ba niya na China ito? How dare he talk to US like that? Sabi ng isa pang tao. Ang tatlong tao sa labas ng silid ni Feng Yuan ay hindi nasisiyahan, ngunit wala silang magagawa tungkol dito. Nakatira lang sila sa labas at patuloy na nanunood. Ang kwartong nabook nila ay nasa tapat mismo ng kwarto ni Feng Yuan. Pagkapasok ni Feng Yuan, sinundan nila siya papasok at pinagmamasdan siya. Agad na pumasok ang tatlong tao sa kanilang mga kwarto. Sa kabilang banda, hindi alam ni Feng Yuan na pumasok na si Huang Feng nang kausap niya ang tatlong tao. Nakita ni Huang Feng na ang tagal ng kanyang stealth skill ay halos tapos na, kaya siya ang nagkusa na lumitaw pagkatapos pumasok sa silid. Pagkatapos noon ay agad niyang ginamit ang stealth skill sa kanyang balabal. Ang dalawang kasanayang ito ay lubos na kapaki-pakinabang kapag ginamit ng magkasama, bulong ni Huang Feng sa kanyang sarili habang nakatayo siya sa pwesto. Medyo malaki ang kwartong ito. Alam talaga ni Feng Yuan kung paano mag-enjoy sa buhay. Si Huang Feng ay nakatayo sa isang sulok, kaya hindi niya kailangang mag-alala na siya ay matuklasan. Pagkatapos pumasok ni Feng Yuan, nagbuhos siya ng isang baso ng red wine. Pagkatapos, umupo siya sa sofa, kinuha ang kanyang telepono, at nag-dial ng numero. Mabilis na sinagot ang tawag. "Mr. Host, that set of information is 80 million. That's the lowest price I can accept. Kung hindi mo pa rin matanggap, I'll have to find a new buyer for them," diretsyong sabi ni Feng Yuan sa telepono. Hindi narinig ni Huang Feng ang sinabi sa kabilang panig ng telepono, ngunit naisip niya na dapat ay tatawagan ni Feng Yuan ang Red Hat Organization. Sige, since pumayag na si Mr. Horst, then bring the money over. Remember, cash lang ang gusto ko, sabi ni Feng Yuan. Natatakot siya na kung tatanggapin niya ang paglipat, ay freeze ng kabilang partido ang kanyang account, o mahuli siya kapag nag-withdraw siya ng pera. Ang lahat ng ito ay mga posibilidad. Pagkatapos nito, ibinaba ni Feng Yuan ang telepono. Kahit na ang 80 milyon ay isang mataas na presyo, ito ay mas mababa pa rin kaysa sa kanyang nakaraang alok. Gayunpaman, wala siyang ibang mapagpipilian ngayon, maliban kung handa siyang manirahan sa mga lansangan bukas at maging palaboy. Kung tungkol sa paghahanap ng bagong mamimili, hindi ito magiging ganoon kadali. Pagkatapos ibaba ang telepono, nag-dial si Feng Yuan ng isa pang numero. Mabilis na sinagot muli ang tawag. "Xiao Mo, ilagay mo ang safe sa simbahan sa Phillip Street. Then, find a chance to live." Nakausap ko na sila.
Kapag nakuha ko na ang pera, aalis na agad ako. Ibigay mo sa kanila ang bagay na yan. Parang bomba sa kanila, Feng Yuan said. Well, dapat mag-ingat ka rin. Sige, salamat sa tulong mo sa pagkakataong ito. Pagkatapos kong makuha ang pera, may ibabahagi ako sa iyo. Huwag mong tanggihan. Ito ang pasasalamat ko sa iyo. Dapat tanggapin mo. Sige, ibaba ko na muna ang tawag. Matapos ibaba ni Feng Yuan ang telepono, isang bakas ng takot, kaba, at kaba ang bumungad sa kanyang mukha. Sa wakas ito na ang huling sandali. Nakasalalay dito kung kaya niyang mamuhay ng magandang buhay sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Gayunpaman, ang hindi alam ni Feng Yuan ay ang tawag sa telepono na sa tingin niya ay napakapribado ay narinig ng dalawang tao. Si Huang Feng, na nasa silid, ay natural na isa sa kanila, at ang isa pa ay ang taong namamahala sa American Red Hat. Hindi nagtagal pagkatapos tumawag si Feng Yuan, alam na ng taong iyon ang nilalaman ng pag-uusap nila ni Xiao Mo. Ito rin ang kawalang ingat ni Feng Yuan. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao sa Red Hat Organization ay madalas na gumawa ng ilang mga malilim na bagay, kaya mayroon silang lahat ng uri ng mga pamamaraan. Pagkabalik ni Feng Yuan, nakahanap sila ng pagkakataon na maglagay ng bug sa telepono ni Feng Yuan para lang makarinig sa nilalaman ng tawag sa telepono ni Feng Yuan. Ang ganitong mga pagkakataon ay hindi bihira. Sa tuwing babalik si Feng Yuan mula sa kasino, makikipaglaro siya sa mga babae o uminom. Pagkatapos noon, mawawalan na siya ng malay. Hindi mahirap gawin ang isang bagay sa kanyang telepono. Walang alam si Feng Yuan tungkol dito. Akala niya ay walang magagawa sa kanya ang mga taong iyon. Pagkatapos nilang ilagay ang surot, hinihintay nilang tawagan ni Feng Yuan ang kanyang mga kasabwat. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi tumawag noon, kaya ang mga tao sa Red Hat Organization ay gumamit ng isang backup na plano upang mawala ang lahat ng kanyang pera. Sa ganitong paraan, maaari lamang niyang piliin na makipagkalakalan at makipag-usap sa kanyang mga kasabwat. Ngayon, sa wakas ay nakuha na nila ang tawag. Feng Yuan, tingnan natin kung anong mga trick ang maaari mong laruin sa pagkakataong ito. Matapos maunawaan ng tao sa Red Hat Organization ang nilalaman ng tawag sa telepono ni Feng Yuan, bumulong siya sa sarili. Pagkatapos nito, inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na sumugod sa simbahan sa Phillip Street sa lalong madaling panahon at humiga sa pagtambang, naghihintay na lumitaw si Xiao Mo, at makuha ang ligtas at ang tao. Pagkatapos noon, inutusan din ng kinauukulan, si Hauster, ang tatlong subordinate na nakatira sa tapat ng Feng Yuan na hulihin si Feng Yuan. Ngayon, wala na siyang silbi, kaya hindi na kailangang magpatuloy sa labas. Sa oras na ito, hindi pa rin alam ni Huang Feng na nabog ang telepono ni Feng Yuan. Alam na niya ngayon na ang safe ay papunta sa simbahan, at pagkatapos ng balitang ito, hindi na siya nang ahas na mag-antala. Dapat niyang ipaalam kay Bai Xiaoro at sa iba pa sa lalong madaling panahon. Sa makatuwid, nagkusa si Huang Feng na lumitaw. Sa gulat na tingin ni Feng Yuan, kinuha niya ang button para i-on ang communication button. Dati, natatakot siyang malantad siya ng tunog sa loob kaya pinatay niya ito. Ngayon, malinaw na hindi na kailangang ipagpatuloy ang pagtatago. Kabanata 982. Sino ka? Halatang hindi handa si Feng Yuan sa biglang pagsulpot ng isang tao sa kanyang silid. Bagamat napakalaki ng silid na ito, walang maraming lugar na mapagtataguan. Natatakot din siya na baka may pumasok at saktan siya. Kaya naman sa tuwing papasok siya ay lumilingon muna siya sa paligid. Kitang-kita niyang walang tao dito noon, pero ngayon ay may karagdagang tao. Bukod dito, ang taong ito ay lumitaw mula sa manipis na hangin. Bang! Ang sumagot sa kanya ay ang kamao ni Huang Feng. Sinuntok siya ni Huang Feng sa mukha at natamba siya. Pagkatapos, sinabi niya kay Button, nakapasok na ako sa kwarto ni Feng Yuan. Nakipagkasundo na siya sa mga taong naka-red hat. Kumuha si Feng Yuan ng isang maglalagay ng safe sa simbahan sa Phillip Street. Magmadali kayong pumunta. Mas mainam kung mahahanap niyo ang safe sa lalong madaling panahon. Huang Feng, sigurado ka bang totoo ang balitang ito? Dumating ang medyo nag-aalalang boses ni Tao Ziyan. Oo, tiningnan ni Huang Feng ang walang malay na si Feng Yuan na nakahiga sa lupa at sinabi. Okay, susugod na tayo. Sabi ni Tao Ziyan,
saka inikat ang sasakyan at nagmamadaling pumunta sa simbahan sa Phillip Street. Huang Feng, kumusta ang sitwasyon sa panig mo? Dumating ang boses ni Bai Xiaoro. Okay lang ako dito, na-knockout ko si Feng Yuan. Sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, maaaring may ilang maliliit na problema na kailangang harapin. Ano? Medyo naguluhan si Bai Xiaoro. Gayunpaman, hindi siya sinagot ni Huang Feng. Sa halip, tumayo siya ng medyo malayo sa pinto at muling inactivate ang concealment function ng cloak. Nawala na naman ang kanyang figures sa lugar. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kwarto ni Feng Yuan. Ang tatlong tao sa pulang sombrero na sumunod kay Feng Yuan ay hayagang pumasok. Dahil ang kanilang pinuno ay naglabas ng utos na hulihin si Feng Yuan, hindi na nila kailangang harapin si Feng Yuan, at hindi rin nila kailangang kumilos. Direkta silang pumasok ng lantaran. Narinig din ni Huang Feng ang tunog ng pagbukas ng pinto, kaya muli siyang naging invisible. Hoy, bakit nakahiga si Feng Yuan sa lupa? Matapos pumasok ang tatlong tao, nakita nila si Feng Yuan na nakahandusay sa lupa, hindi gumagalaw. Masyado ba siyang uminom? Dahan-daw ang naglakad ang tatlo. I've been monitoring his room through the peephole. Wala akong nakitang pumasok, ni hindi man lang niya binuksan ang pinto. Mababa talaga ang alcohol tolerance ng lalaking ito. Ang isa pang tao ay tumawa at sinabing, maliligtas tayo nito ng kaunting problema at hindi natin kailangang mag-alala na nahihirapan siya. Buong oras na nilang binabantayan ang silid na ito, at walang sino man ang nakapasok dito. Tsaka nasa 23rd floor yun kaya walang makapasok sa bintana. Kaya naman naniniwala sila na kasalanan nila kung bakit nahulog si Feng Yuan sa lupa. Gayunpaman, nang mag-squat silang tatlo upang tingnan kung ano ang nangyayari, ang isa sa kanila ay biglang natama ng isang malakas na suntok sa likod ng kanyang ulo. Pagkatapos, umikot ang mga mata niya at bumagsak siya sa lupa. Ang dalawa pa ay talagang karapat-dapat na maging mga tao sa pulang sombrero. Hindi naman mabagal ang reaksyon nila. Bagamat hindi nila naiintindihan ang nangyayari, hindi na nila namamalayan na umiwas sa gilid. Sabay abot na ng mga kamay nila sa bewang, handang bumunot ng baril. Halatang napakatalino ng dalawa at may tacit understanding. Alam nilang sa likod ng galing ang pag-atake kaya naman nang umiwas silang dalawa ay umiwas sila sa gilid. Sa ganitong paraan, kung ang taong nasa likod nila ay gustong magpatuloy sa pag-atake sa kanila, magkakaroon ng ibang tao na maaaring lumaban. Si Huang Feng ay natural na hindi titigil bigla. Nang hawakan ng isa sa mga ito ang kanyang bewang ay nasa posisyon na siya. Hinawakan niya ng isang kamay ang isa. Pagkatapos nito, sinipa niya ang kanyang mga paa sa lupa at tumalikod. Kasabay nito, ibinaba niya ang kausap. Pagkatapos, pinilipat niya ang kanyang kamay, at ang baril na nasa kamay ng tao ay nahulog sa lupa. Tumigil ka, maglupusay ka habang nasa ulo mo. Sa oras na ito, natapos na ng ibang tao ang pagkilos ng pagbunot ng kanyang baril at itinutok ito kay Huang Feng. Hindi ito pinansin ni Huang Feng. Nagsimula na ang mala-wave micro-step sa ilalim ng kanyang mga paa. Baluktot ang kanyang katawan, ngunit mabilis siyang sumugod sa kausap. Napakabilis ng kanyang bilis kaya nag-iwan pa siya ng maraming after images sa lugar. Bang, halatang napaka-decisive ng miyembro na naka-red hat. Bagamat hindi niya nakumpleto ang layunin kay Huang Feng, pinili pa rin niyang bumaril. Siyempre, hindi ito nakamit ang anumang epekto. Hindi ito nasaktan kay Huang Feng, ngunit sinira nito ang maraming bagay sa silid. Sa kabilang banda, hindi alam ni Bai Xiaoro kung ano ang nangyari dito, ngunit naririnig pa rin niya ang mga putok ng baril sa pamamagitan ng button ng sugo. Labis siyang nag-aalala kay Huang Feng. Sa makatuwid, nagmamadali rin siyang pumunta sa hotel sa oras na ito, ngunit hindi niya ito maabot sa maikling panahon. Sa oras na ito, malapit na si Huang Feng sa miyembrong naka-red hat na nagpaputok ng baril. Malinaw na naiintindihan ng tao ang kasalukuyang sitwasyon at sumuntok sa direksyon ni Huang Feng. Gayunpaman, ang kanyang suntok ay tumama lamang sa anino ni Huang Feng. Bang, sinamantala ni Huang Feng ang pagkakataon na isara ang distansya at sinuntok ang taong lumilipad. Pagkatapos noon, parang anino ang sinundan niya at muling sinipa ang lumilipad. Bang, tumama ang katawan ng tao sa pader. Sa pagkakataong ito, dahil sa lakas, nakungo rin siya matapos mahulog. Huang Feng, kumusta ka na?
Dumating ang nag-aalalang boses ni Bai Xiaoro. Sa oras na ito, alam na niya mula sa pinjutan na huminto na ang mga putok ng baril. Kung ano man ang nangyari ngayon, dapat ay tapos na ito pansamantala. Ayos lang ako. Tumingin si Huang Feng sa mga tao sa lupa at sinabi. Mabuti naman. Nakahinga ng maluwag si Bai Xiaoro at sinabing, maghintay ka dyan, malapit na ako. Oo naman, hindi nagtagal ay pumasok si Bai Xiaoro. Dahil napakaganda ng epekto ng kwartong ito, ang taong naka-red hat ay hindi nagpa-alerto sa sinuman nang magpaputok siya ng baril. Tila walang nakakarinig sa labas ng tunog na nanggagaling sa loob. Paano natin haharapin ang mga taong ito? Tanong ni Huang Feng. Itong tatlong tao dapat ang mga taong naka-red hat. Itali natin sila dito. Sinabi ni Bai Xiaoro, tungkol kay Feng Yuan, aalisin natin siya. Okay. Tumango si Huang Feng at pagkatapos ay nagpatuloy, maaaring pumasok ang tatlong taong ito upang salakayin si Feng Yuan. Bagamat hindi ko alam kung bakit, ang taong naka-red hat ay tila nawalan ng pasensya at gustong direktang makuha si Feng Yuan. Di ba sabi mo nagkasundo na sila? Sabi ni Bai Xiaoro, ganon talaga, narinig ko ang pag-uusap nila. Nagkasundo na nga sila, kaya naman curious ako kung bakit nila aatakihin si Feng Yuan sa ganoong oras. Kung gusto nila siyang atakihin, dapat ay ginawa na nila ito ng mas maaga, sabi ni Huang Feng. Kabanata 983. Huwag kang mag-alala tungkol dito, umalis muna tayo dito, sabi ni Bai Xiaoro. Okay, tumugon din si Huang Feng. Halatang hindi naiintindihan ng dalawa ang nangyayari, ngunit halatang hindi ito isang ligtas na lugar. Bilang karagdagan sa tatlong tao sa lupa, mayroon pa ring mga tao na naiwan sa bulwagan. Aalisin ko sila, kunin mo si Feng Yuan at umalis ka. Sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. Sige, ingat ka. Alam din ni Bai Xiaoro na hindi ngayon ang oras para maging mapagpanggap. Ang husay ni Huang Feng ay halatang mas malakas kaysa sa kanya, at pinakaangkop para sa kanya na pangunahan ang kabilang partido palayo. Naunang bumaba si Huang Feng. Sure enough, naramdaman niya ang maraming tao na may malalakas na aura sa bulwagan sa unang palapag. Kung ang mga taong ito ay makikita ng mga ordinaryong tao, maaaring wala silang nararamdamang kakaiba, ngunit ramdam ni Huang Feng ang malakas na aura sa kanila. Hoy, kaibigan, pahiramin mo ako ng ilaw. Naglakad si Huang Feng sa gilid ng mga taong iyon at sinabi. Tiningnan ng lalaki si Huang Feng na may kaunting pagdududa, ngunit naglabas pa rin siya ng lighter. Kumuha ng sigarilyo si Huang Feng at lumapit sa kabilang partido, ngunit nang lumapit siya sa kabilang partido, sinuntok niya ang kabilang partido at pinalipad siya, at nalaglag ang ilan sa kanyang mga ngipin. Dahil sa biglaang sitwasyon, natigilan ang ibang tao sa paligid niya, at pagkatapos, inatake nila si Huang Feng. Gayunpaman, matapos mapatamba ni Huang Feng ang isa pang tao sa pamamagitan ng suntok, napagtanto nila na si Huang Feng ay halatang hindi isang ordinaryong tao. Isa-isa, handa silang ilabas ang kanilang mga baril at palibutan si Huang Feng. Ang mga taong ito ay orihinal na miyembro ng Red Hat, at wala sa kanila ang mahina. Bagamat nakipag-usap na si Huang Feng sa ilan sa kanila mula nang magsimula siya sa itaas, karamihan sa kanila ay dahil sa kanyang biglaang pag-atake. Nang magsanib puwersa ang mga taong ito, napakalakas pa rin ang kanilang lakas, at ayaw ni Huang Feng na ibunyag ang napakaraming lihim niya, kaya hindi madaling talunin silang lahat sa isang pagkakataon. Mabilis na tumalikod si Huang Feng at nakahanap ng pagkakataon para saktan ng ibang tao. Pagkatapos noon, tumakas si Huang Feng. Nakita ng mga tao sa Red Hat na tatlo sa kanilang mga tao ang natamba, at natural, hindi nila ito nakayanan at pinalayas. Sa isip-isip nila, may mga nanonood pa rin sa itaas, kaya walang problema. Ang bilis ni Huang Feng ay napakabilis, at ang epekto ng treading wave microsteps at ang balabal ay ginawa siyang parang isda sa tubig sa proseso ng pagtakas. Sa oras na ito, napakagabi na, ngunit marami pa ring tao sa kalsada. Ito ay isang kilalang lungsod na hindi natutulog, at ang nightlife ay napakayaman. Gamit ang takip ng karamihan, maayos na iniwan ni Huang Feng ang paningin ng mga taong iyon. Ako ay nakatakas mula sa kanilang paningin, at ako ngayon ay ligtas. Matapos kumpirmahin ni Huang Feng na ligtas na siya, mabilis niyang nakipag-ugnayan kay Bai Xiaoro. Lumabas na rin ako ng hotel, at sasalubungin ka agad.
Sabi ni Bai Xiaoro. Sa oras na ito, inaalalayan niya si Feng Yuan at naglalakad pasulong. Bagamat nakatawag ito ng ilang atensyon, walang lumapit para makialam. Sa sandaling iyon, isang putok ng baril ang narinig. Saglit na natigilan si Huang Feng bago niya napagtanto na ang putok ng baril ay nagmumula sa butones. Anong nangyari? Tanong ni Huang Feng. Nakipagkita kami sa mga taong naka-red hat sa simbahan. Dumating ang medyo nag-aalalang boses ni Tao Ziyan. Nang marinig ni Huang Feng ang mga salita ni Tao Ziyan, ang una niyang reaksyon ay narinig niya ang mga salita ni Feng Yuan noon, ay isang pagsasabuatan. Gayunpaman, agad na tinanggihan ni Huang Feng ang ideyang ito. Sa oras na iyon, hindi alam ni Feng Yuan ang kanyang pag-iral, at makikita ito sa kanyang reaksyon na hindi ito peke. Pagkatapos ay may isa pang posibilidad, at iyon ay ang mga taong naka-red hat. Sa pamamagitan ng kanilang sariling pamamaraan, alam kung saan itinago ni Feng Yuan ang safe. Oo naman, ang mga susunod na salita ni Tao Ziyan ay nagpatunay sa hula ni Huang Feng. Sila rin dapat ang mga taong dumating para kunin ang safe. Nakita ko ang isa sa kanila na may hawak na safe sa kamay niya, pero nauna silang dumating dito ng isang hakbang kaysa sa amin. Nawala si Tao Ziyan. Maghintay ka sandali, malapit na tayo. Narinig ang boses ni Bai Xiaoro. Hindi nagtagal ay nakipagkita si Huang Feng kay Bai Xiaoro, at sinabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng nang magkita sila, kunin mo si Feng Yuan at umalis ka muna, susuportahan ko si Tao Ziyan at ang iba pa. Ang Feng Yuan na ito ay nauugnay sa tagumpay o kabiguan ng misyon. Anuman ang mangyari, ang misyon na ito ay kailangang garantisado muna, pagkatapos ay maaaring isaalang-alang ang iba pang mga bagay. Hindi. Umiling si Huang Feng at sinabing, kunin mo si Feng Yuan at umalis ka muna. Pupunta ako sa rescue team leader na si Tao at ang iba pa. Nang makitang may sasabihin si Bai Xiaoro, pinigilan siya ni Huang Feng at sinabing, huwag mong sabihin, ayos na. Alam mo, mayroon pa akong ilang mga kasanayan na hindi ko na ipakita. Panipi. Pagkatapos noon, yumuko si Huang Feng kay Bai Xiaoro at sinabing, bukod dito, paano ko mapapanood ang aking babae na nakikipagsapalaran at tumakas? Pagkatapos sabihin iyon, bahagyang ngumiti si Huang Feng, hinalikan ang mukha ni Bai Xiaoro, at tumalikod para umalis. Napakalambot ng huli niyang pangungusap, kaya hindi dapat ito narinig ni Tao Ziyan at ng iba pa. Bukod dito, ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ay napakakritikal, at wala silang mood na mag-isip ng anumang tsismis. Sige, mag-iingat ka. Sa wakas ay pinili ni Bai Xiaoro na maniwala kay Huang Feng. Matapos maghiwalay sina Huang Feng at Bai Xiaoro, diretso siyang sumakay ng taxi papunta sa simbahan. Noong una, hindi niya intensyon na pumatay, ngunit ngayon ay tila imposibleng hindi pumatay. Kasabay nito, nanalangin din si Huang Feng sa kanyang puso na sana ay manatili sina Tao Ziyan at Old Xing hanggang sa makarating siya doon. Sa kabutihang palad, ang kasalukuyang lokasyon ni Huang Feng ay hindi masyadong malayo sa simbahan. Sa halos 10 minuto, nakarating siya sa gilid ng simbahan. Ang dahilan kung bakit hanggang periphery lang ang naabot niya ay dahil napapaligiran na ito ng mga pulis. Mukhang hindi lang mga naka-red hat ang nandito, pati na rin ang mga pulis. Gayunpaman, nang makitang kinakabahan ang mga pulis na nakatingin sa simbahan, at kasabay nito, may mga paminsan-minsang putok ng baril sa loob, alam ni Huang Feng na nandoon pa rin sina Tao Ziyan at Old Xing. Pagkatapos noon, nakahanap si Huang Feng ng madilim na sulok at ginamit muli ang kanyang invisibility skill. Pagkatapos ay nalagpasan niya ang blockade ng mga pulis at pumasok sa simbahan. Nasa loob na ako, nasaan ka ngayon? Hahanapin kita. Nakipag-ugnayan si Huang Feng kay Tao Ziyan habang naglalakad siya. Dati, upang hindi maapektuhan ang labanan sa pagitan ni Tao Ziyan at Old Xing, hindi sila kinontak ni Huang Feng habang nasa daan. Nasa bell tower tayo ngayon sa likod ng simbahan. Napapaligiran na tayo, napapaligiran ng mga tao nila. Dumating ang nag-aalalang boses ni Tao Ziyan, nasugatan na si Old Xing, at wala na tayong maraming bala. Sige, punta na ako dyan, hintayin mo ko. Sabi ni Huang Feng. Noong una, inakala ni Huang Feng at Bai Xiaoro na lihim nilang tatapusin ang misyon dito at ibabalik ang impormasyon at Feng Yuan. Hindi nila gagawing malaking bagay iyon. Gayunpaman, tila wala silang pagpipilian kundi ang gumawa ng isang malaking bagay mula dito.
Maliban kung sumuko sila sa pagliligtas kina Tao Ziyan at Old Shing, halatang imposible iyon. Kabanata 984. Kung ganoon nga, hayaan mo akong gumawa ng gulo sa lungsod na ito ng sugal. Bulong ni Huang Feng sa kanyang sarili habang mabilis siyang sumulong. Hindi nagtagal ay dumating si Huang Feng sa periphery ng clock tower at nakita niya ang mahigit 10 tao na nakasuot ng casual na damit na may hawak na baril. Binaril nila ang mga tao sa tore ng orasan. Malinaw, ang mga taong ito ay dapat na ang mga taong nasa pulang sombrero. Tungkol naman sa mga pulis, lahat sila ay nakabantay sa labas. Hindi nagpatagal si Huang Feng. Matapos makahanap ng magandang posisyon, nagsimula siyang umawit ng incantation. Dahil sa paggamit ng mahika, lumitaw na ang katawan ni Huang Feng. Gayunpaman, nasa isang sulok siya, kaya walang nakakita sa kanya. Matamlay na wind blade, ginamit muli ni Huang Feng ang ipinagbabawal na spell na ito. Dati sa mundo ng laro, ginamit niya ito at napakaganda ng epekto. Pagkatapos maabot ang first-rate realm, magagamit din ito ni Huang Feng sa realidad. Bukod dito, ang kapangyarihan ay hindi dapat maliit. Ang kasanayang ito ay orihinal na nauugnay sa mahika, at ang enerhiya sa katawan ni Huang Feng ay mas dalisay kaysa sa mahika. Ang halaga ay sapat, kaya natural, ang kapangyarihan ay hindi magiging maliit. Sa oras na ito, tila napansin ng mga ahente na nakapaligid kay Tao Ziyan at sa iba pang nasa harapan ang abnormalidad. Nakita nilang parang umiihip ang hangin sa kanilang paligid. Isa pa, palakas ng palakas ang hangin, at mas masakit ng umihip ito sa kanilang mga mukha. Go, Berserk Wind Blade! Sa oras na ito, binibigkas na ni Huang Feng ang incantation, at biglang naramdaman ng mga miyembrong naka-red hat na mas malakas ang hangin. Tsaka nung pumutok sa mukha nila, parang kutsilyo. Di nagtagal, naunawaan ng mga taong ito na hindi ito tulad ng isang kutsilyo, ngunit isang kutsilyo. Ang mga tao sa gitna ng bagyo ay natagpuan na ang kanilang mga damit ay patuloy na pinuputol, at ang mga sugat sa kanilang mga katawan ay dumarami. Ang susi ay wala silang paraan upang maiwasan o labanan, dahil ang hangin na ito ay tila nasa lahat ng dako. Patuloy na umalangaw-ngaw ang mga hiyawan. Pagkatapos ng lahat, iyon ay isang talam na maaaring pumatay. May mga hindi pinalad na tao na nalaslas ng wind blade ang kanilang mga lalamunan. Mula sa isang tiyak na punto ng view, ang kapangyarihan ng kasanayan ni Huang Feng ay mas malaki kaysa sa isang normal na salamangkero. Iyon ay dahil ang enerhiya sa kanyang panloob na enerhiya ay hindi isang bagay na maihahambing sa normal na mahika. Sa oras na ito, binabawi ni Huang Feng ang kanyang estado. Ngayon lang, para makalikha ng mas malaking epekto, gumamit siya ng maraming enerhiya. Sa ganitong paraan, sapat na ang kapangyarihan, ngunit ang enerhiya sa kanyang katawan ay nabawasan ng malaki. Pagkatapos noon, pinanood ni Huang Feng ang mga taong naka-red hat ay pinatay lahat sa ilalim ng patuloy na pag-atake ng Berserk Wind Blade. Ang ipinagbabawal na spell na ito ay talagang karapat-dapat na tawaging isang forbidden spell. Talagang napakalaki ng kapangyarihan nito. Kailangang malaman ng isa na ang mga taong ito ay pawang mga ahente. Kung sila ay nasa labas, sila ay magiging pangalawa o pangatlong antas na mga eksperto. Gayunpaman, sa ilalim ng nagngangalit na pag-atake, wala ni isa sa kanila ang naiwang buhay. Niwala silang kakayahang lumaban, dahil hindi nakikita ang hangin. Gayunpaman, alam ni Huang Feng na hindi pa ito ang katapusan. Marami pa ring pulis sa labas. Kung gusto niyang iligtas si Tao Ziyan at ang iba pa, kailangan niyang lusutan ng blockade ng pulis. Kaya, muling binibigkas ni Huang Feng ang incantation. Sa pagkakataong ito ay hindi isang ipinagbabawal na spell, ngunit isang summon ng magic. Ipatawag ang mga kawal ng skeleton. Ito ang tanging bagay na ibinalik ni Huang Feng mula sa mundo ng laro. Maaari itong magpatawag ng mga kalansay na sundalo para tulungan siyang lumaban. Ayon sa naunang obserbasyon ni Huang Feng, ang lakas ng skeleton soldiers na maaari niyang ipatawag ngayon ay nasa second rate. Gayunpaman, kahit na ito ay pangalawang rate, ito ay napakalakas pa rin sa katotohanan. Katulad ng dati, nang si Bai Xiaoro ay nasa kanyang peak, kakapasok lang niya sa second rate. Pagkatapos noon, dahil kay Huang Feng, bumalik ang kanyang lakas at tumaas ng kaunti, ngunit nasa mid-second rate na antas lamang ito.
Tungkol naman sa mga taong naka-red hat na kakapatay lang niya, karamihan sa kanila ay second rate, at may iilan pang ang third rate, pero kahit ganoon, nasa elite level na sila sa red hat. Ayon sa sinabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng noon, sa kasalukuyang mundo, kakaunti ang mga first rate na eksperto. Sa makatuwid, nang malaman ni Bai Xiaoro na si Huang Feng ay isa ng first rate na dalubhasa, siya ay nagulat. Bagamat alam ni Huang Feng ang lakas ng mga skeleton soldiers na ito, hindi pa rin niya alam kung ilan ang kaya niyang ipatawag sa katotohanan. Sabagay, hindi naman niya ito ginagamit noon. Nang matapos ni Huang Feng ang pagbigkas ng incantation, 15 tao ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Ang mga taong ito ay nakasuot ng itim, na nakatikip ng mahigpit sa kanilang buong katawan. Nakasuot din sila ng malalaking sombrero sa kanilang mga ulo, itinago ang kanilang buong katawan, tanging ang isang pares ng madilim na berdeng mata ang kanilang nakikita. Ito ang hitsura ng mga kalansay na sundalo sa katotohanan. Curious na tumingin si Huang Feng sa 15 tao, na biglang lumitaw sa kanyang harapan at bumulong sa sarili. Halatang sobrang considerate sa kanya ang storage box. Matapos ipatawag ang mga skeleton soldiers na ito sa realidad, hindi sila mukhang mga skeleton. Sa halip, natatakpan sila ng itim na damit. Sa ganitong paraan, kahit na makita sila ng iba, hindi ito magiging napakalaki ng epekto. Maghintay muna kayo dito. Kung may lalapit at umatake sa inyo, lumaban kayo, understand? Sabi ni Huang Feng sa mga kalansay na sundalo. Gayunpaman, ang mga skeleton na sundalong ito ay hindi makapagsalita. Malinaw, walang paraan para sagutin si Huang Feng. Gayunpaman, hindi nag-alala si Huang Feng na hindi sila makikinig sa kanyang mga utos. Imposible iyon. Pagkatapos noon, umakyat si Huang Feng sa tore ng orasan. Sa wakas, sa tuktok ng tore, nakita niya sina Tao Ziyan at Old Xing. Pareho silang nasa masamang sitwasyon. Dumudugo ang braso ni Tao Ziyan. Parang nasugatan siya. Para naman kay Old Xing, nakahiga siya sa lupa. Hindi siya gumawa ng anumang tunog. Walang nakakaalam kung paano siya ginagawa. Team Leader Tao, nandito na ako. Tara, alis na tayo. Huang Feng ay humakbang pasulong at sinabi kay Tao Ziyan. Okay, sinabi ni Tao Ziyan, pinatay mo ba ang mga taong iyon sa labas? Hindi nakita ni Tao Ziyan ang proseso ng pagkamatay ng mga tao sa labas, ngunit ngayong huminto na ang pamamaril sa labas, at hayagang lumabas si Huang Feng, kitang-kita na ang mga taong iyon sa labas ay hinarap ni Huang Feng. Sagot ni Huang Feng. Pagkatapos noon, binuhat ni Huang Feng si Old Xing sa kanyang likod. Huminga pa rin si Old Xing, ngunit ito ay napakahina. Halatang hindi magaan ang mga sugat niya. Si Tao Ziyan naman ay bahagyang nasugatan. Pagkababa, nakita din ni Tao Ziyan ang mga skeleton soldiers na nakaitim. Bahagya siyang natigilan. Kung hindi dahil sa walang kakaibang galaw ang mga skeleton soldiers na ito, baka nagpaputok na siya. Ito ang mga katulong na nakita ko. Mamaya, hihingi ako sa kanila na tulungan tayong maakit ang mga pulis. Pagkatapos, aalis na tayo, sabi ni Huang Feng kay Tao Ziyan. Tumango si Tao Ziyan, ngunit sa kanyang puso, iniisip niya kung saan natagpuan ni Huang Feng ang mga taong ito na handang maging suicide squad. At ang mga taong iyon, sa ilalim ng utos ni Huang Feng, ay sumugod sa pulis sa labas. Ang mga taong ito ay pawang mga eksperto. Sa pangalawang antas, at saka, dahil mga kalansay sila, kahit na barilin sila, hindi sila mamamatay ng ganoon kadali maliban kung ang kanilang mga ulo ay pumutok. Gayunpaman, maliwanag na hindi madali para sa isang ordinaryong pulis na basagin ang ulo ng isang eksperto sa pangalawang antas. Kabanata 985. Oo naman, tama si Huang Feng. Nang makita ng mga pulis ang mga kalansay na sundalo na sumugod sa kanila, nagbigay muna sila ng babala at saka nagpaputok. Gayunpaman, ang epekto ay hindi masyadong maganda. Sa oras na ito, ang mga kalansay na sundalo ay sumugod na sa karamihan ng mga pulis at nag-counter-attack. Sinamantala ni Huang Feng at Tao Ziyan ang magulong pagkakataong ito para makatakas sa simbahan. Para naman sa safe, ayon sa paglalarawan ni Tao Ziyan, ito ay kinuha ng isang miyembro ng Red Hat. Malinaw, alam din nila na ang bagay ay napakahalaga at hindi maaaring iwan dito upang makipagsapalaran. Alam mo ba kung saan ang headquarters nila?
Tanong ni Huang Feng kay Tao Ziyan. Alam ko, sabi ni Tao Ziyan. Ang dalawang organisasyon ay may ilang pagkakaunawaan sa isa't isa. Alam ni Tao Ziyan ang lokasyon ng kanilang punong tanggapan, at alam din ng mga tao sa Red Hat ang lokasyon ng punong tanggapan ng National Security Agency. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Alam ng magkabilang panig na ang punong tanggapan ng isa ay dapat na isang mapanganib na lugar. Walang sino man ang magiging hanggal na direktang umatake sa punong tanggapan ng iba. Nasaan na? Tanong ni Huang Feng. Bakit mo tinatanong ito? Sabi ni Tao Ziyan. Matagal na hindi umalis ang miyembro ng Red Hat. Siguradong ipapadala ng kabilang partido ang safe sa headquarters. Gusto kong subukan at tingnan kung maurang ko siya sa kalagitnaan. Sabi ni Huang Feng. Tumango si Tao Ziyan at pagkatapos ay sinabi kay Huang Feng ang lokasyon ng punong tanggapan ng Red Hat. Gayunpaman, medyo nag-aalala pa rin siya at sinabing, mag-isa kang pumunta. Mag-ingat ka, kung hindi mo kaya, umalis ka muna. Maaari nating pag-usapan ang bagay na ito ng mahaba. Gayunpaman, bagamat sinabi niya iyon, parehong naunawaan ni Tao Ziyan at Bai Xiaoro na kapag naipadala na ang impormasyon sa punong tanggapan ng Red Hat, ang kanilang misyon sa pagkakataong ito ay mabibigo. Halos imposibleng magnakaw ng isang bagay mula sa punong tanggapan ng kabilang partido. Alam ko, pumunta ka at makipagkita ka muna kay Leader Bai. Babalik ako agad, sabi ni Huang Feng. Okay. Ay nalalayan ni Tao Ziyan si Old Xing at dahan-daang umalis. Nang makitang umalis na si Tao Ziyan, agad na pinaandar ni Huang Feng ang flight function ng kanyang balabal at lumipad patungo sa headquarters ng kabilang partido. Gabi na, kaya hindi nag-alala si Huang Feng na siya ay matuklasan. Halos 10 minuto lang ang pagmamaneho ng lalaki. Dahil sa lupa lang siya nakakalakad, siguradong apektado siya sa kondisyon ng kalsada at hindi makalakad sa tuwid na linya. Kahit na ang bilis ng paglipad ni Huang Feng ay hindi kasing bilis ng kanyang supercar, hindi ito mabagal kumpara sa mga ordinaryong kotse. Bukod dito, si Huang Feng ay maaaring direktang maglakad sa isang tuwid na linya, na maaaring makatipid ng ilang oras. Gayunpaman, hindi magagarantiya ni Huang Feng na maarang niya ang kabilang partido bago sila dumating. Kapag ang kabilang partido ay pumasok sa punong tanggapan, magiging napakahirap para sa kanya na makahanap ng impormasyon. Tutal, teritoryo iyon ng kabilang partido, at hindi siya pamilyar dito. Ang pagsisikap na makahanap ng isang bagay doon ay katumbas ng paghahanap ng karayom sa isang dayami. Sa makatuwid, habang lumilipad si Huang Feng, nanalangin siya sa kanyang puso na maarang niya ang kabilang partido. Tila din inig ng Diyos ang panalangin ni Huang Feng. Pagdating niya sa punong tanggapan ng Red Hat, nagkataong may nakita siyang sasakyan na huminto sa pasukan ng punong tanggapan. Pagkatapos, ang isang tao na may dalang isang bagay na tulad ng isang safe ay naglakad ng diretso sa punong tanggapan. Si Huang Feng ay hindi nang ahas na manatili. Direkta niyang kinokontrol ang direksyon at sinugod ang tao. Halatang hindi alam ng taong iyon na may pinuntirya pala siya sa langit. Hindi niya namalayan na nasa panganib na siya. Nang maramdaman niyang may mali sa paligid ay tila may ihip ng hangin na humahampas sa kanya. Huli na ang lahat. Sa oras na ito, kakapasok lang niya sa hall ng headquarters. Nandoon pa rin ang kanyang mga kasamahan sa bulwagan, kaya medyo relaxed ang kanyang espiritu at kulang siya sa pagbabantay. Bigla niyang naramdaman na may puwersang ninakawan ang kahon sa kamay niya. Ang kanyang unang reaksyon ay hindi upang ipagtanggol, ngunit upang masindak. Hindi niya inaasahan na siya pala ang mananakawan dito, sa hall ng headquarters. Sa oras na bumalik siya sa kanyang katinuan, huli na ang lahat. Wala nang laman ang kanang kamay niya na dating hawak ang safe. Wala talagang ligtas. Ang eksena sa bulwagan ay nakita ng maraming miyembro ng Red Hat Guild. Nagulat silang lahat at ilang sandali lang ay hindi nakapag-react. Hindi magiging magalang si Huang Feng sa kanila. Dahil hindi naman sila nag-react, syempre, kailangan niyang umalis agad. Ang kanyang mga paa ay tumuntong sa lupa, at siya ay lumipad palabas. Sa oras na ito, nag-react ang mga miyembro ng Red Hat, at biglang naging magulo ang eksena. Patunog ka ng alarm, may nanghihimasok. May sumigaw sa matinis na boses. Samantala, mas marami pang tao ang sumugod kay Huang Feng. Gayunpaman, nang makarating sila sa labas ng gusali, si Huang Feng ay wala na kahit saan.
Si Huang Feng ay nawala na kasama ang safe. Ang nangyari sa bulwagan ay mabilis na natuklasan ni host na nasa itaas. Ang una niyang reaksyon ay hindi makapaniwala. Ang kanilang organisasyon ay umiral sa loob ng maraming taon, at hindi kailanman nagkaroon ng insidente kung saan may nakapasok sa punong tanggapan. Ngayon, hindi lamang ito nangyari, ngunit nagnakaw din ito ng isang napakahalagang bagay sa ilalim mismo ng kanilang mga ilong. Isa lang itong sampal sa mukha nila. Si host ay agad na nagalit. Pinakilos niya ang lahat ng kanyang mga nasasakupan at nagsimulang habulin si Huang Feng. Gayunpaman, hindi nila alam kung saan nagpunta si Huang Feng. Malinaw na imposibleng mahuli si Huang Feng sa maikling panahon. Hindi nagtagal, nakatanggap si host ng mas masamang balita. Una, sa hotel, ang 3 taong inayos niyang manood kay Feng Yuan ay natamba at nakatali. Nawala din si Feng Yuan. Pagkatapos, sa simbahan, ang kanyang mga nasasakupan na nakapaligid sa Huaxia National Security Agency ay pinatay lahat. Tumakas ang mga tao ng National Security Agency. Kung sino ang pumatay sa kanyang mga nasasakupan at kung paano sila pinatay, wala siyang ideya. Ang gayong masamang balita ay nagpagalit kay host. Bagamat walang malinaw na ebidensya na magpapatunay dito, nahulaan niya na ang lahat ng ito ay may kaugnayan sa Huaxia National Security Agency. Dapat ay dumating sila para kay Feng Yuan at sa impormasyon. Matapos ang kabiguan ng huling operasyon, sinubukan niyang hulihin ang mga ito. Gayunpaman, wala siyang anumang mga lead. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kalupit ang kabilang partido sa pagkakataong ito. Hindi lamang nila nakuha si Feng Yuan at ninakaw ang impormasyon, napatay din nila ang marami sa kanyang mga nasasakupan. Ito ang nagparamdam kay host na nawalan siya ng mukha. Sa ilalim ng dagandong ni host, gumalaw ang lahat sa pulang sombrero. Isang marangal na kapaligiran ang bumangon sa buong Casino City. Mukhang naramdaman ng maraming tao na medyo iba ang kapaligiran sa paligid. Gayunpaman, hindi alam ng maraming tao kung ano ang nangyayari. Huang Feng, nakipagkita na ako kay group leader Tao. Nakaalis na kami ng hotel. Pagbalik mo, hanapin mo kami sa Myriad Territory Pier. Noong lumilipad pa si Huang Feng sa himpapawid, ang boses ni Bai Xiaoro ay nanggaling sa button. Napakaganda ng buton na ito. Maririnig ito sa ganoon kalayuan. Kahit na ang epekto ay hindi kasing ganda ng dati, halos hindi pa rin ito magagamit. Kabanata 986. Sa oras na ito, sa Myriad Territory Pier, si Bai Xiaoro ay sabik na naghihintay kay Huang Feng. Sa pamamagitan ni Tao Ziyan, alam din ni Bai Xiaoro na kritikal ang kasalukuyang sitwasyon. Upang makuha ang impormasyon, malamang nahaharapin ni Huang Feng ang buong organisasyon ng Red Hat. Kahit na alam niyang napakalakas ni Huang Feng, hindi pa rin maiwasan ni Bai Xiaoro na mag-alala. Leader Bai, huwag kang mag-alala. I think Huang Feng will be fine. Nakita ni Tao Ziyan na labis na nag-aalala si Bai Xiaoro kay Huang Feng, kaya pumunta siya sa harapan para aliwin siya. Dapat malaman ng isang tao na ang gayong ekspresyon ay hindi kailanman lumitaw sa mukha ni Bai Xiaoro. Hindi ibig sabihin nito na wala siyang pakialam sa iba pa niyang miyembro ng team, ngunit ibaon niya ang kanyang emosyon sa kanyang puso. Nalaman din ito ng mga tao sa National Security Agency, kaya walang nagulat. Gayunpaman, ang pagganap ngayon ni Bai Xiaoro ay malinaw na medyo naiiba sa karaniwan. Dahil dito, medyo na-curious si Tao Ziyan. Posible kayang ang relasyon ni Bai Xiaoro at Huang Feng ay talagang katulad ng nahulaan niya. Ang dalawa sa kanila ay walang ordinaryong relasyon ng superior at subordinate. Gayunpaman, anuman ang kanyang naramdaman, malinaw na hindi tatanungin ni Tao Ziyan si Bai Xiaoro ng ganitong uri ng tanong. Kung sino pa man ang miyembro ng team, wala siyang balak magbiro. Gayunpaman, palaging binibigyan ni Bai Xiaoro ang mga tao ng impresyon ng kawalang interes. Hindi pa siya nakipagbiroan kay Bai Xiaoro noon pa man, lalo pa ang ganitong uri ng chismis. Nakinig si Bai Xiaoro sa mga salita ni Tao Ziyan at bahagyang gumaan ang pakiramdam. Sa katunayan, ang kakayahan ni Huang Feng ay hindi maliit. Isa pa, hindi siya tanga. Kung talagang hindi magawa, siya ang magkukusa na umatras. Kamusta si Feng Yuan? Tanong ni Bai Xiaoro. Nais niyang ilihis ang kanyang atensyon sa pamamagitan ng pag-aalaga sa ibang mga bagay. Gising na siya, pero wala siyang sasabihin kapag tinanong namin siya.
sabi ng isa pang miyembro ng team ni Tao Ziyan. Matapos ibalik ni Bai Xiaoro si Feng Yuan, ang taong ito ay may pananagutan sa pag-aalaga sa kanya at pagsasagawa ng isang paunang interogasyon. Gayunpaman, ang dalawang pinuno ng koponan ay hindi kailangang mag-alala. Sa palagay ko ay hindi isang napakalakas na tao ang taong ito. Hindi na siya magsasabi ng kahit ano ngayon dahil hinihintay pa niya ang mga taga-Red Hat na iligtas siya. Kapag ibinalik namin siya sa bansa, ang taong ito ay magiging tapat. Parehong tumanggo sina Bai Xiaoro at Tao Ziyan. Bago pumunta dito, gumawa sila ng detalyadong investigasyon sa Feng Yuan. Naturally, alam nila na hindi siya isang taong malakas ang loob. Bukod dito, nang bumalik sila sa bansa, marami silang paraan para makapagsalita siya. Sa likod nina Bai Xiaoro at Tao Ziyan ay isang yate na kagagaling lang nila. Kapag narating nila ang internasyonal na tubig, sila ay magiging isang barkong pandigma. Gayunpaman, dahil hindi pa dumarating si Huang Feng, hindi pa sila umaalis. Nang malapit nang makipag-ugnayan muli si Bai Xiaoro kay Huang Feng, sa wakas ay nagpakita si Huang Feng na may dalang safe sa kanyang kamay. Huang Feng, bumalik ka na. Nang makita ang figure ni Huang Feng, hindi napigilan ni Bai Xiaoro na tanggapin siya, at sumunod din si Tao Ziyan. Kahit na ano, si Huang Feng ang nagligtas sa kanya at kay Old Xing, kaya natural na nag-aalala siya kay Huang Feng. Dalawang team leaders, hindi kita binaygo. Ibinalik ko na ang bagay. Sabi ni Huang Feng habang inilalagay niya ang kahon sa kanyang kamay sa harap nila. Buti naman at nabawi mo. Tuwang-tuwa si Tao Ziyan nang makita niyang nagawang agawin pabalik ni Huang Feng ang kahon. Para kay Bai Xiaoro, mas nag-aalala siya sa mga problema ni Huang Feng. Huang Feng, nasugatan ka ba? Hindi. Umiling si Huang Feng at sinabing, pumunta lang ako para agawin ang bagay. Wala akong conflict sa kanila. Pagkatapos ng lahat, iyon ang punong tanggapan ng kabilang partido. Hindi alam ni Huang Feng kung anong uri ng lakas ang nakatago doon, kaya hindi siya naglakas loob na maging masyadong gusot sa kabilang partido. Pagkakuha ng box ay agad siyang umalis. Mabuti naman, tumanggo si Bai Xiaoro at sinabi, siya ay lubos na sumusuporta sa desisyon ni Huang Feng. Kung tutuusin, malaking organisasyon din ang kabilang partido. Magkakaroon ng kompetisyon sa pagitan ng dalawang organisasyon, at maging ng salungatan. Ang pag-aalis sa kabilang partido ay hindi isang bagay na maaaring gawin ng magdamag. Bueno, dahil nakabalik na si Huang Feng, umalis na tayo sa lugar na ito. Sabi ni Tao Ziyan, tutal, teritoryo ito ng kabilang partido. Kung mas nanatili sila, mas mapanganib ito. Okay, let's go. Sabi ni Bai Xiaoro, marami silang nasugatan sa kanilang panig. Maliban sa kanya at kay Huang Feng, ang iba ay nasugatan at ang kanilang lakas ay lubhang nabawasan. Ngayong naaga na nila ang Feng Yuan at ang mga kwalifikasyon mula sa kabilang partido, tiyak na hindi susuko ang kabilang partido. Kung hahabulin sila, mahihirapan silang makatakas. Kahit na napakalakas ni Huang Feng, halos imposible para sa kanya na protektahan ang napakaraming tao. Kaya, isang grupo ng mga tao ang sumakay sa yate, at nakita muli ni Feng Yuan si Huang Feng. Siyempre, naalala pa rin niya si Huang Feng. Ang taong ito ang biglang sumulpot sa kanyang silid at sinira ang kanyang mga plano. Kung hindi, kinuha niya ang pera at umalis sa Estados Unidos upang mamuhay ng walang pakialam. Kaya, tumingin siya kay Huang Feng ng hindi magiliw na mga mata. Malinaw, hanggang ngayon, hindi alam ni Feng Yuan na ang taong naka-Red Hat ay may balak na patayin siya. Kahit na hindi siya mahuli ni Huang Feng, mahuhuli siya ng kabilang partido. Kung ganoon, hindi magiging mas maganda ang buhay niya kaysa ngayon. Walang pakialam si Huang Feng sa mga mata ni Feng Yuan. Nang magsimulang gumalaw ang yate, inihagis niya ang kahon sa harap ni Feng Yuan at sinabing, buksan mo. Tumingin si Feng Yuan kay Huang Feng nang may galit at hindi nagsalita. Ayaw niyang buksan ang kahon. Hay nako, ang yabang mo pa. Damn it, I hate traitors like you. Matagal na kitang pinagtitiyagaan. Ang taong namamahala sa pagtatanong kay Feng Yuan ay galit na galit nang makita niya na si Feng Yuan ay naglakas loob pa rin na maging hindi kooperatiba. Feng, sinuntok na ng tao ang tiyan ni Feng Yuan. Biglang yumuko si Feng Yuan na parang lutong hipon. Siya ay nasa matinding sakit. Si Huang Feng at ang iba pa ay malamig na tumingin sa gilid.
Hindi nila intensyon na pigilan ang taong ito. Wala rin silang kahit katiting na magandang impresyon sa taong ito na nagtaksil sa interes ng bansa para sa pansariling kapakanan. Nang makita ni Feng Yuan na hindi nilayon ni Huang Feng at ng iba pa napigilan ang tao na bugbugin siya, bigla siyang natakot. Isa lang siyang ordinaryong researcher noon, hindi isang espesyal na sinanay na sundalo. Hindi niya kinaya ang ganoong pambubugbog. Bukod dito, nasa pampang sila ngayon. Hindi siya nailigtas ng taong naka-red hat. Don't beat me. I will talk. I will tell you everything. Mabilis na sabi ni Feng Yuan. Huwag kang ang magsalita ng kalokohan. Bilasan mo, buksan mo tong box. Sabi ni Tao Ziyan. Halatang gusto niyang kumpirmahin sa lalong madaling panahon kung ang bagay sa kahon ay ang hinahanap nila. Itong box, hindi ko mabuksan. Sabi ni Feng Yuan. Nang makitang muli siyang sasampalin ng tao, mabilis niyang sinabi, hindi ako nagsisinungaling sa iyo. Hindi ko talaga mabuksan. Wala sa akin ang susi. Nasa estudyante ko. Kabanata 987. Ano, ang susi ay wala sa iyo. Sabi ni Tao Ziyan na may pangit na ekspresyon. Hindi, sabi ni Feng Yuan. Alam kong kahit na ikaw o ang mga taong iyon, hahanapin nila ako. Kaya hindi ako naglakas loob na ilagay ang susi sa aking sarili. Kung saan itinago ng estudyante ko ang susi, hindi ko alam. Ano naman ang estudyante mo? Tanong ni Bai Xiaoro. Kung hindi ako nagkakamali, patay na ang estudyante niya. Sa nakaraang simbahan, tinamaan siya ng ligaw na bala at namatay. Sabi ni Tao Ziyan. Nang mga oras na iyon, pagdating nila doon, nagkataon silang nakasalubong ng lalaking naka-red hat. Ang magkabilang panig ay dumating para sa ligtas, kaya natural, pinili nilang lumaban. Halos kaagad nagsimula ang labanan. Noong mga oras na iyon, walang oras na umalis ang dumating para maghatid ng safe at natama ng ligaw na bala. Kung sino ang pumatay sa kanya, walang paraan upang makumpirma ngayon. Nang marinig na ang kanyang estudyante ay namatay mula sa ligaw na bala, bakas ng kalungkutan ang lumitaw sa mukha ni Feng Yuan. Kahit na ano, namatay ang kabilang partido dahil sa kanya. At dahil nakarating siya sa banyagang bansang ito, ang kabilang partido lamang ang taos-pusong tumulong sa kanya. Ngayong nahulog na siya sa ganoong estado, gaano man kalaki si Feng Yuan, medyo nakaramdam siya ng paumanhin sa kanyang puso. So, wala tayong paraan para makuha ang susi. Kumunat ang noo ni Bai Xiaoro. Dahil ang tanging taong nakakaalam kung nasaan ang susi ay patay na, sino ang mahahanap nila para kunin ang susi? Subukan nating buksan ito sa pamamagitan ng puwersa. Sabi ni Tao Ziyan. Magagamit lang natin ang pamamaraang ito. Sabi ni Bai Xiaoro, kailangan nilang kumpirmahin kung ang bagay sa loob ay ang bagay na hinahanap nila. Pagkatapos nito, huminga ng malalim si Tao Ziyan, dahan-daang itinaas ang kanyang kanang kamay, at pagkatapos ay marahas na tinadtad ang safe. Dahil dito, namula ang kamay ni Tao Ziyan, ngunit hindi gumagalaw ang safe. Walang silbi. Itong safe na ito ay hindi mabubuksan ng puwersa. Alam kong napakalakas mo, pero ang safe na ito ay hindi ganoon kadaling buksan. Kung walang susi, kahit bomba ay hindi ito masisira. Umiling si Feng Yuan at sinabi, tumahimik ka, sabi ng team member na nakabangga sa kanya kanina. Kung hindi nila matiyak kung ang bagay sa loob ay ang hinahanap nila, kung gayon hindi nila matiyak kung natapos ang kanilang misyon o hindi. Kaya marami sa kanyang mga kasamahan sa koponan ang nasugatan, ngunit ang resulta ay isang resulta. Natural na hindi masaya ang kanyang kalooban. Hayaan mo akong subukan, sabi ni Bai Xiaoro. Tumango si Tao Ziyan at ibinigay ang kahon kay Bai Xiaoro. Gayunpaman, kahit na mas malakas si Bai Xiaoro kaysa dati, hindi pa rin niya mabuksan ang safe. Huang Feng, subukan mo. Matapos kumpirmahin na wala siyang paraan para buksan ito, maaari lamang humingi ng tulong si Bai Xiaoro kay Huang Feng. Alam niya na si Huang Feng ay isang first-rate na eksperto na mas malakas kaysa sa kanya. Baka mabuksan niya. Oo, Kuya Huang, maaari mong subukan. Sa pamamagitan ng nakaraang pakikipag-ugnayan, hinangaan din ni Tao Ziyan ang husay ni Huang Feng. Lalo na't nagawa niyang agawin ang kahon na ito mula sa punong tanggapan ng Red Hat. Ipinakita nito na hindi karaniwan ang kanyang husay. Sige, hindi gaanong nagsalita si Huang Feng. Kinuha niya ang kahon mula kay Bai Xiaoro at tinadtad ito ng kanyang palad.
Gayunpaman, sumimangot si Huang Feng. Bagamat tila casual ang kanyang palad, siya ay gumamit ng 70% ng kanyang lakas. Gayunpaman, hindi pa rin ito masira ang kahon. Hindi niya alam kung anong uri ng metal ang ginawa ng kahon na ito, ngunit ito ay talagang makapangyarihan. Sabi ko, hindi mo mabubuksan. Sa oras na ito, sinabi ni Feng Yuan ng may pagmamalaki. Nahuli siya ng kabilang partido at nakatakdang mapahamak. Ang naghihintay sa kanya ay isang walang hangganang madilim na hinaharap. Nawalan na siya ng pag-asa. Gayunpaman, ngayong nakita niyang hindi mabuksan ng mga taong ito ang kahon na ito, napakasaya pa rin niya. Bakas sa puso niya ang paghihiganti. Fang! Katatapos pa lang niyang magsalita ay nataman na naman siya. Di ba sabi ko tumahimik ka? Maghintay hanggang sa bumalik kami, maaari mong dahan-dahang ipaliwanag sa amin. Ngayon, maging tapat ka. Panipi, tinamaan muli si Feng Yuan, sa pagkakataong ito ay ganap na siyang tapat. Nang makitang kahit si Huang Feng ay hindi ito mabuksan, si Bai Xiaoro ay labis na nadismaya, kahit na hindi mo ito mabuksan. Si Huang Feng ay isa ng first-class master. Kung kahit na hindi niya ito mabuksan, kung gayon kahit na ibalik niya ito, imposibleng mabuksan ito ng iba. Sino nagsabi niyan? Bahagyang ngumiti si Huang Feng, pagkatapos ay tumingin sa paligid at nakakita ng isang wire na bakal at sinabi, gamitin mo lang ito. Nakita ni Feng Yuan na talagang gustong buksan ni Huang Feng ang lock ng safe gamit ang wire na bakal na parang magnanakaw. Gusto niyang pagtawanan si Huang Feng, ngunit nang makita niyang matamang nakatingin sa kanya ang miyembro ng National Security Agency, agad niyang itinikom ang kanyang bibig. Magagawa ba ito? Malinaw na hindi inakala ni Bai Xiaoro at Tao Ziyan na makakaasa si Huang Feng sa bagay na ito para buksan ang safe. Kahit na hindi nila mabuksan ang ligtas na ito sa pamamagitan ng puwersa. Ito ay malinaw na isang high-end na produkto. Paano mabubuksan ang ganoong bagay gamit ang isang maliit na wire na bakal? Subukan mo at malalaman mo. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Pagkatapos nito, ipinasok niya ang bakal na alambre sa maliit na butas at inalog kaliwat kanan. Pagkatapos ang lahat ng naroroon ay nakarinig ng pa na tunog. Bahagyang yumanig ang takip ng safe. Itinaas ni Huang Feng ang kanyang kanang kamay at binuksan ang safe. Imposible, imposible ito. Nang makita ng sarili niyang mga mata ang resultang ito, nahirapan si Feng Yuan na tanggapin. Ang safety deposit box na pinaggastos niya ng malaki ay madaling binuksan ni Huang Feng gamit ang isang piraso ng bakal na wire. Ang buong proseso ay tumagal lamang ng 2 segundo. Paano niya ito matatanggap? Nakalimutan pa niya ang miyembro ng National Security Agency na matamang nakatingin sa kanya at hindi napigil ang mapaiyak. Ano? Sa kabutihang palad, sa oras na ito, ang miyembro ay nagulat din sa pagganap ni Huang Feng at walang pakialam sa hitsura ni Feng Yuan. Ikaw talaga ang nagbukas. Nagulat din sina Bai Xiaoro at Tao Ziyan. Hindi nila inaasahan na ang safe na hindi kayang buksan ng ilang eksperto ng may karahasan ay talagang binuksan ni Huang Feng gamit ang manipis na wire na bakal. Ito ay masyadong hindi kapanipaniwala. Maaaring si Huang Feng ay isang dalubhasang magnanakaw. Sige, tingnan mo at tingnan kung ito ang hinahanap mo, nakangiting sabi ni Huang Feng habang tinutulak ang kahon sa kanilang dalawa. Si Huang Feng ay tiyak na hindi isang dalubhasang magnanakaw. Ginamit lang niya ang wire na bakal para buksan ang safe gamit ang unlock skill ng magnanakaw. Ang kasanayang ito ay ginamit upang buksan ang mga dibdib sa laro. Hindi inaasahan ni Huang Feng na magiging kapaki-pakinabang ito sa katotohanan. Gusto lang niya itong subukan noon, ngunit hindi niya inaasahan na magtatagumpay ito. Kabanata 988. Oo, ito ang mga bagay na ito. Matapos ang isang simpleng pagtingin sa mga bagay sa kahon at makita ang maputing ekspresyon ni Feng Yuan, natitiyak ni Tao Ziyan na ang mga bagay sa loob ang kanilang hinahanap. Siyempre, hindi maganda ang mood ni Feng Yuan. Medyo desperado pa nga siya. Ito ay dahil kung hindi mabuksan ni Tao Ziyan at ng iba pa ang kahon na ito, magkakaroon pa rin siya ng puwang upang makipagtawaran pagbalik niya sa bansa. Maaari rin siyang makipaglaban para sa ilang mabuting paggamot para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ngayong binuksan na ni Huang Feng ang kahon na ito, wala na talaga siyang pag-asa. Huang Feng, Team Leader Bai, kailangan ko talagang magpasalamat sa inyong dalawa sa pagkakataong ito.
Matapos hayaan ang kanyang mga nasasakupan na kunin si Feng Yuan, taos-pusong sinabi ni Tao Ziyan kina Huang Feng at Bai Xiaoro. Sa pagkakataong ito, napilitan din siyang humingi ng tulong sa Bureau Chief. Nang malaman niya na inayos ng Bureau Chief si Bai Xiaoro na dalhin ang kanyang mga miyembro ng team para tulungan siya, medyo nadismaya pa rin si Tao Ziyan. Bagamat hindi mahina ang kakayahan ni Bai Xiaoro, ang lakas ng kanyang koponan ay nasa ilalim ng listahan sa Bureau. Bukod dito, wala silang sapat na tao. Nang malaman niya na si Bai Xiaoro lang mismo at isang rookie na kakasali lang sa team ang dumating para tumulong sa pagkakataong ito, mas naging desperado si Tao Ziyan. Nadama niya na ang misyon na ito ay maaaring talagang isang kabiguan. Napakaraming tao sa kanilang panig na nasugatan. 2 tao lamang ang dumating upang tulungan si Bai Xiaoro, at ang isa sa kanila ay isang rookie na kakasali lang. Isa pa, nasa teritoryo sila ng kalaban. Sa ganitong mga kalagayan, paano niya matatapos ang misyon? Gayunpaman, sinabi rin sa kanya ng hepe ng bureau na sa pagkakataong ito, ang iba pang mga koponan ay may mga misyon. Tanging ang koponan ni Bai Xiaoro ang walang magawa. Ang natitirang bahagi ng pangkat ni Bai Xiaoro ay nagpunta sa ibang bansa upang magsagawa ng mga misyon at hindi pa bumabalik. Sa makatuwid, ang 2 taong ito lamang ang makapagbibigay sa kanya ng tulong. Sa makatuwid, nang malaman ni Tao Ziyan ang lahat ng ito, wala siyang gaanong pag-asa para makumplito ang misyon. Ang dahilan kung bakit nagpumilit pa rin siya ay dahil sa pakiramdam ng responsibilidad sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Tao Ziyan na ang suporta sa pagkakataong ito ay magiging napakalakas. Ang lakas ni Bai Xiaoro ay mas malakas kaysa dati. Walang gaanong masasabi tungkol dito. Bukod dito, ang nag-effort sa pagkakataong ito ay hindi si Bai Xiaoro, kundi ang rookie na kanyang minamaliit at walang pag-asa. Hindi lamang ang personal na lakas ni Huang Feng ay higit na nakahihigit kaysa sa kanya at kay Bai Xiaoro, ngunit siya rin ay matapang at maingat. Maaari niyang iligtas ang kanyang sarili at si Old Xing mula sa mabigat na pagkubkob, makuha si Feng Yuan sa ilalim ng ilong ng kaaway, at nakawin ang impormasyon. Kung siya iyon, tiyak na hindi niya magagawa ang mga bagay na ito. Gayunpaman, ginawa ito ni Huang Feng. Sa huli, gumamit pa siya ng maliit na wire na bakal para buksan ang dekalidad na safe. Dahil dito, si Huang Feng ay tila mas mahiwaga. Masyadong magalang ang team leader Tao, mahinang sabi ni Bai Xiaoro. Gayunpaman, ipinagmamalaki pa rin niya. Ito ay hindi dahil sa kanyang sarili, ngunit dahil kay Huang Feng. Bagamat hindi ito malinaw na sinabi noon ni Tao Ziyan, alam niya na hindi naniniwala si Tao Ziyan na maaaring magbigay ng anumang tulong si Huang Feng. Sa huli, si Huang Feng ay gumanap ng isang mapagpasyang papel sa matagumpay na pagkumpleto ng misyong ito. Halos mabulag ng performance ni Huang Feng si Tao Ziyan. Ginawa rin itong tumingin siya kay Huang Feng sa isang bagong liwanag. Dahil sa resultang ito, mas masaya si Bai Xiaoro kaysa sa pagpupuri sa kanya ng iba. Pagbalik ko sa oras na ito, tiyak na ililibre ko kayong dalawa sa isang pagkain bilang pasasalamat. Sabi ni Tao Ziyan, kung hindi dahil kay Huang Feng at Bai Xiaoro, kalimutan ang tungkol sa pagkumpleto ng misyon, baka hindi sila makaalis ng maayos sa Estados Unidos. Sa makatuwid, ang pagpapakain sa kanila ay kailangan sa opinyon ni Tao Ziyan. Pinahahalagahan namin ang kabaitan ni Tao Ziyan, ngunit hindi na kailangan ng pagkain, sabi ni Bai Xiaoro sa ngalan ni Huang Feng. Si Huang Feng ay palaging nasa Jiangzhou. Hindi siya pupunta sa kabisera. Tiyak na kailangang bumalik ni Tao Ziyan upang iulat ang pagkumpleto ng misyon, kaya tiyak na babalik siya sa kabisera. Hindi na kailangan ni Huang Feng. Siya ay orihinal na narito upang tumulong. Ngayong nagawa na niya ang kanyang bahagi, natural na siyang makakabalik sa Jiangzhou. Si Kuya Huang ay palaging nasa Jiangzhou. Napatingin si Tao Ziyan kay Huang Feng na may pagtataka. Ito ang unang pagkakataon na narinig niya ito. Tama na, tumango si Huang Feng at sinabi. Kung gayon, ililibre kita sa susunod na pagpunta ko sa Jiangzhou, o pagdating ni Brother Huang sa kabisera. Bagamat medyo curious si Tao Ziyan, hindi niya itinuloy ang bagay na iyon. Sa kanyang opinyon, si Huang Feng ay maaaring ituring na isang kakaibang tao. Medyo nakakatakot ang lakas niya. Bukod dito, mayroon siyang kalmado na bihirang makita para sa kanyang edad.
Ang gayong tao ay tiyak na magiging isang malaking pagbaril sa hinaharap. Pagkatapos mag-chat ng ilang sandali, pumasok si Tao Zion sa loob para tingnan ang mga nasugatan niyang miyembro ng team. Sa makatuwid, si Huang Feng at Bai Xiaoro lamang ang naiwan sa deck. Kung ito ay sinasadya ni Tao Zion, na makapagsasabi na ang relasyon ng dalawa ay hindi karaniwan, walang nakakaalam. Gayunpaman, kahit na ito ay sinadya, Huang Feng at Bai Xiaoro ay hindi tumutol. Hindi ko akalain na ganito kabilis matatapos ang misyon na ito. Pagkaalis ni Tao Zion, lumapit si Bai Xiaoro kay Huang Feng at sinabing, "Oo, hindi ko rin inaasahan. Akala ko mag-stay tayo sa ibang bansa sandali." Sinabi rin ni Huang Feng. Naghanda na si Huang Feng na manatili sa ibang bansa sa loob ng ilang panahon. Sa huli, tanghali pa lang sila nakarating at nakaalis na sa hating gabi. Ang bilis na ito ay medyo masyadong mabilis. This is also because you are too amazing. Kung hindi dahil sa'yo, tiyak na magstay tayo dito ng ilang sandali. At saka, baka hindi natin makumplito ang misyon sa huli. Tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng na may kaunting paghanga at sinabi. Mula nang ibahagi ni Huang Feng ang Six Pulse Legendary Sword sa kanya, hindi na itinago ni Bai Xiaoro ang kanyang emosyon sa harap ni Huang Feng. Minahal niya siya at sinamba siya. Ang mga emosyong ito ay nakatago kay Huang Feng noon, ngunit ngayon ay naramdaman ni Bai Xiaoro na hindi na kailangan pang itago ang mga ito at ibunyag ang lahat ng ito. Kung pinupuri mo ako ng ganito, magiging proud ako. Niyakap ni Huang Feng si Bai Xiaoro at nakangiting sinabi, sayang at hindi tayo nagsaya sa kasino. Ngayong gabi, naglaro sila ng ilang round sa kasino, ngunit sa oras na iyon, ang kanilang pangunahing focus ay ang pagsubaybay sa Feng Yuan. Hindi sila naglaro sa nilalaman ng kanilang puso. Si Huang Feng ay natural na nagsisisi. Kung gusto mong maglaro, pwede ka ulit sa susunod. Hindi pinigilan ni Bai Xiaoro si Huang Feng sa bagay na ito. Alam niya na. Alam ni Huang Feng ang kanyang limitasyon. Gayunpaman, pagdating mo sa susunod, mag-iingat ka. Sa tingin ko, galit na galit ngayon ang namamahala sa Red Hat. Hehe, kung alam niyang maglalakas loob kang bumalik, siguradong sasaluhin ka niya kahit anong mangyari. Hindi na kailangang hulaan ni Bai Xiaoro. Nai-imagine niya kung gaano masama ang mood ng kabilang partido ngayon. Kabanata 989. Hindi naman nagkamali si Bai Xiaoro. Malapit nang sumabog ang mood ni Hauster. Ang pag-iisip pa lang nito ay sumabog na ang presyon ng dugo ni Hauster. Kukunin na sana niya ang impormasyong aagawin sa kanya sa harap ng napakaraming nasasakupan. Ang lalong nagpahirap sa kanya na tanggapin ay ang napakaraming subordinate ang ipinadala niya, ngunit wala pa rin silang mahanap na bakas ni Huang Feng at ng iba pa. Para silang naglaho sa balat ng lupa. Bukod dito, naghahanap din ng gulo ang himpilan ng pulisya sa kanya. Dati, dahil sa pagkubkob kina Tao Zion at Old Xing, hiniling niya sa pulisya na magbigay ng suporta. Akala niya walang mangyayari. Tutal, dalawa lang sila. Maliban sa isang dosenang mga elite subordinate niya, marami rin ang mga pulis. Sa huli, hindi lamang namatay ang kanyang mga elite subordinate nang hindi alam kung bakit, ngunit ang mga pulis ay dumanas din ng matinding pagkalugi. Kinubkob sila ng isang grupo ng mga lalaking nakaitim. Ayon sa kanilang ulat, ang mga lalaking nakaitim na ito ay hindi masusugatan. Nang tamaan ng mga bala ang kanilang mga katawan, maliban sa nag-iiwan ng ilang maliliit na butas sa kanilang mga damit, walang ibang epekto. Sa kabilang banda, malaking pagkalugi ang natamo ng mga pulis. Ang kabilang partido ay hindi nagpakita ng anumang awa. Sa makatuwid, ang bilang ng mga namatay sa panig ng pulisya ay lumampas sa 30, at ang bilang ng mga pinsala ay hindi mabilang. Ang bagay na ito ay mabilis na ikinagulat ng buong istasyon ng pulisya. Kahit na ang mga nakatataas sa gobyerno ay alam ito. Malinaw, ang bagay na ito ay napakaseryoso, at ang mga pagkalugi ay masyadong malaki. Dumating ang namamahala sa istasyon ng pulisya upang humingi ng paliwanag kay Hauster. Pagkatapos ng lahat, sa oras na iyon, ipinangako sa kanya ni Hauster na walang mangyayari. Ang kanilang misyon ay palibutan lamang ang simbahan. Kung sinubukan ng kabilang partido na makalusot, kailangan lang nilang pigilan. Sa natitirang oras, ang mga taong naka-Red Hat ang bahala dito. Sa huli, dumanas sila ng matinding pagkatalo, ngunit ang mga taong naka-Red Hat ay hindi lumitaw mula sa simula hanggang sa wakas.
Kung hindi lang biglang nawala ang mga lalaking nakaitim, mas malaki pa sana ang pagkatalo nila. Ito ay napakahusay na walang sinuman ang makatanggap nito. Sa makatuwid, lubos na nauunawaan na ang istasyon ng pulisya ay dumating upang humingi ng paliwanag mula kay Hauster. Gayunpaman, anong paliwanag ang maibibigay sa kanila ni Hauster? Hindi niya alam kung sino ang mga lalaking nakaitim na iyon. Kung bakit hindi siya pumunta at sumuporta sa mga pulis, ito ay dahil lahat ng kanyang mga tauhan ay namatay nang hindi alam kung bakit. Nasasaktan pa rin siya, kaya paano niya ipagmamalasakit ang buhay at kamatayan ng mga pulis? Sa pagkakataong ito, wala silang napala mula sa simula hanggang sa wakas. Ang mga tao ay nakuha at ang impormasyon ay kinuha ng mga tao ng Huaxia. Wala silang natira. Gayunpaman, ang pagkalugi ay napakalaki. Napakalaki nito kaya malapit nang sumabog si House. Naturally, sina Bai Xiaoro at Huang Feng ay walang pakialam sa iniisip ni Hauster. Gayunpaman, natitiyak nila na kung sila ay magpapakita sa harap ni Hauster, siya ay maghihiwalay sa kanila. Nako, ang sarap talagang i-enjoy ang simoy ng dagat dito sa gabi. Ipinikit ni Huang Feng ang kanyang mga mata at sinabing, hindi nakapagtataka na mahilig. Bumili ng yate ang mga mayayaman na iyon. Hindi ba mayaman ka rin? Sinabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng, Huang Feng, napakaganda mo talaga. Napakahusay mo sa paglilinang, at napakahusay mo pa ring kumita ng pera. Hoy, huwag mo akong sambahin. Magiging mayabang ako. Nakangiting sabi ni Huang Feng, sa totoo lang, pareho ang mga ito sa Six Pulse Legendary Sword. Nakuha ko sila sa isang tiyak na paraan. Kabilang ang mga teknikal na bagay mula sa dati. Tanong ni Bai Xiaoro, oo, kung hindi, paano makukuha ng isang mahirap na estudyante sa kolehiyo mula sa kanayunan na tulad ko ang mga bagay na iyon ng walang koneksyon at mapagkukunan? Prangkang sabi ni Huang Feng. Malaki pa rin ang pasasalamat niya sa storage box. Kung hindi dahil dito, wala siya sa kinalalagyan niya ngayon. Sa makatuwid, si Huang Feng ay hindi nang ahas na maging masyadong mapagbigay. Pakiramdam niya ay hindi niya makakalimutan kung sino siya dahil lang sa nakuha niya ang mga kayamanang ito. Naniniwala ako sa iyo, kahit wala kang mga bagay na ito, maaari ka pa ring maging matagumpay na tao. Tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng at sinabing may seryosong mukha. Si Huang Feng ay isa na ngayong makapangyarihang tao sa kanyang puso. Bukod dito, si Huang Feng ay may seryoso, mapagpakumbaba, at mababang loob na espiritu. Nadama niya na kahit na wala si Huang Feng ng mga bagay na ito, maaari pa rin siyang magtagumpay. Kailangan lang niya ng mas maraming oras. Hehe, salamat sa papuri mo. Kung ganoon, mas gamaan ang pakiramdam ko. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Sa lahat ng panahon, naramdaman niyang makukuha na niya ang lahat dahil sa storage box. Kaya naman, nang hindi niya mabuksan ang storage box, natakot siya ng husto. Natatakot siyang mawala ang storage box at lahat ng bagay. Kung nangyari iyon, mabubugbog siya pabalik sa kanyang orihinal na estado. Ito ay isang bagay na hindi niya matanggap. Gayunpaman, ang mga salita ni Bai Xiaoro ay nagbigay kay Huang Feng ng labis na kaliwan. Oo, sa storage box, madali siyang magtagumpay. Gayunpaman, kahit wala siya, basta handa siyang magsumikap at hindi susuko, sinong nagsabing tiyak na mabibigo siya. Bukod dito, pagkatapos makuha ang kahon ng imbakan, hindi siya kailanman nagpakalma kahit kaunti, ni hindi siya naging kampante kahit kaunti. Sa makatuwid, kahit na wala siya ngayon ng storage box, determinado si Huang Feng na tiyak na magiging mas mahusay siya kaysa dati. Ngayon, maging ang kanyang ugali, kaisipan, o kakayahan, lahat sila ay nagbago ng malaki. Gayunpaman, ang pinagmulan ng iyong teknolohiya ay kailangang malutas. Sa tingin ko ang iyong mga negosyo ay napakahusay at tiyak na mabilis na lalago. Sa oras na iyon, mas maraming mga tao na nanunood sa iyo. Mas dadami ang mga taong nag-iimbestiga sa iyo. Kung hindi mo malutas ang pinagmulan ng mga bagay na iyon, magkakaroon ng gulo. Sinabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng. Naiintindihan ko rin ito, kaya hiniling ko sa iyo na tulungan mo akong malutas ang mga problema sa pagpaparehistro ng sambahayan ng ilang tao. Sinabi ni Huang Feng, plano kong mag-set up ng isang komprehensibong instituto ng pananaliksik na dalubhasa sa ilang advanced na pananaliksik sa teknolohiya. Sa ganitong paraan,
kahit na may nag-aalinlangan sa isang bagay sa hinaharap, maipapaliwanag ko ito. Well, maganda ang ideya mo. Tumango si Bai Sharo bilang pagsang-ayon. Maaasahan ba ang iyong mga tao? Kung hindi sila mapagkakatiwalaan, paano kung malik ang sikreto? Panipi, huwag kang mag-alala, wala talagang problema. Ipinapangako ko na kahit mamatay ang mga taong iyon, hindi nila ako ipagkakanulo. Nangako si Huang Feng. Mabuti naman, sinabi ni Bai Xiaoro, nagkataon na sa pagkakataong ito, babalik ako sa kabisera kasama ang team leader na si Tao at ang iba. Pagkatapos, haharapin ko ang iyong usapin. Ang bagay na ito ay hindi dapat ipagpaliban ng masyadong matagal. Bukod pa rito, pagkatapos mong bumalik, kailangan mong agad na iset up ang Research Institute. Kung mas maagang maitatag ang Research Institute na ito, mas mabuti. Okay, tumango si Huang Feng. Inaasahan din niya na ang Research Institute na ito ay maitatag sa lalong madaling panahon. Sa lalong madaling panahon, magagawa nitong makayanan ang mga pagsisiyasat ng ibang tao at matulungan siyang magsaliksik ng bagong teknolohiya. Kabanata 990. Pagkatapos maglayag sa dagat ng isang gabi, si Huang Feng at ang iba pa ay pumasok sa internasyonal na dagat. Ang yate na ninakawan ni Bai Xiaoro at ng iba pa ay natapos na ang misyon nito at iniwan ni Bai Xiaoro at ng iba pa. Si Bai Xiaoro, Huang Feng at ang iba pa ay inilipat sa barkong pandigma. Pagkatapos noon, nagsimulan na silang bumalik. Lahat ng mga tauhan ni Tao Ziyan ay nasugatan, at ang ilan sa kanilang mga pinsala ay medyo malubha. Mabuti na lang at may mga doktor at iba't ibang gamot sa barkong pandigma, kaya walang problema sa ngayon. Muling naranasan ni Huang Feng ang mga benepisyo ng pagiging miyembro ng National Security Agency. Maaari talaga silang sumakay ng barkong pandigma pag-uwi nila. Bukod dito, hanggat ito ay hindi isang partikular na lihim na lugar, maaari silang maglakad-lakad sa kanilang kalooban. Siyempre, alam din ni Huang Feng na ito ay dahil ang misyon na ito ay napakahalaga. Kung hindi posible na kunin sila ng isang barkong pandigma. Ang barkong pandigma na ito ay orihinal na nagsasagawa ng mga patrol mission sa paligid, kaya pagkatapos na kunin si Huang Feng at ang iba pa, ipinagpatuloy nito ang kanyang misyon. Pagkatapos nito, si Huang Feng at ang iba pa ay ipinadala sa Pampang. Sa makatuwid, si Huang Feng at ang iba pa ay nanatili sa barkong pandigma ng ilang araw. Sa simula, madalas pumunta si Huang Feng sa deck para tingnan ang dagat. Gayunpaman, pagkatapos na tingnan ito ng ilang beses, hindi na siya nagkaroon ng parehong interes tulad ng dati. Pagkatapos nito, ginugol niya ang halos lahat ng oras niya sa silid kasama si Bai Xiaoro para magtanim ng magkasama. Gayunpaman, nang makita ni Huang Feng ang dagat, naisip niya na ito ay isang natural na kayamanan. Kung magagamit niya ito upang makakuha ng isang bagay mula dito, ito ay mabuti. Gayunpaman, sa bagay na ito, wala siyang ideya, kaya't maaari lamang siyang maghintay at makita. Pagkatapos ng ilang araw ng pagsasanay, Huang Feng man o Bai Xiaoro, silang dalawa ay mas mahusay sa Six Pulse Legendary Sword. Pareho rin nilang mabaril si Qi gamit ang kanilang mga daliri. Gayunpaman, ang dalawa sa kanila ay maaari lamang gumamit ng isang pulso. Mangangailangan ng maraming oras upang linangin ang lahat ng 6 na pulso. Bukod dito, hindi tiyak na magtagumpay sila. Kung tutuusin, sa mundo ng demigods and semi-devils, maliban kay Duan Yu, walang makakagawa nito. Kahit na ang mga kilalang monghe ng Heavenly Dragon Temple ay hindi magagawa ito. Gayunpaman, hindi naman nagmamadali ang dalawa. Kahit isang espada lang ang kaya nilang gamitin, hindi maliit ang kapangyarihan nito. Maraming beses, maaari itong makamit ang hindi inaasahang resulta. Matapos silang may hatid sa Pampang, oras na para maghiwalay ng landas. Si Huang Feng ay kailangang bumalik sa Jiangzhou, habang sina Bai Xiaoro, Tao Ziyan, at ang iba pa ay kailangang bumalik sa Imperial Capital. Kinailangan pa ring pag-isipan ni Bai Xiaoro kung paano tutulungan ang mga tao ni Huang Feng na makapagparehistro. Sa nakalipas na ilang araw, ibinigay na ni Huang Feng kay Bai Xiaoro ang mga larawan at nauugnay na impormasyon ng mga taong iyon. Kapag tapos na ako sa aking negosyo, babalik ako sa Jiang District. Para hanapin ka, mahinang sabi ni Bai Xiaoro kay Huang Feng.
Nag-aatubili siyang makipaghiwalay sa kanya sa pagkakataong ito. Hindi pa niya naramdaman ang ganito. Mula nang ibigay niya ang kanyang puso kay Huang Feng, si Bai Xiaoro ay naging mas malapit kay Huang Feng. Nag-aatubili siyang makipaghiwalay sa kanya. Well, okay, hihintayin kita sa Jiangzhou. Sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. You two don't have to be so lovely-dovey. Can't you consider US single dogs? Hindi naman kasi tayo maghihiwalay ng tuluyan, pabirong sabi ni Tao Ziyan. Pagkatapos nitong ilang araw na magkasundo, naging pamilyar si Tao Ziyan kina Huang Feng at Bai Xiaoro. Maaari rin siyang magbiro sa kanila. Siyempre, alam din ni Tao Ziyan na dahil ito kay Huang Feng. Kung ito ay sa nakaraan, sinumang maglakas loob na makipagbiroan kay Bai Xiaoro ay mabubugbog. Nang marinig ang mga salita ni Tao Ziyan, bahagyang namula ang mukha ni Bai Xiaoro. Sa mga ilang araw na ito, noong nakikipag-ugnayan siya kay Huang Feng, hindi niya sinasadyang itago ang anuman. Sa makatuwid, hindi kataka-taka na nakita ni Tao Ziyan na hindi karaniwan ang relasyon niya kay Huang Feng. Hindi naisip ni Bai Xiaoro na itago ang kanyang nararamdaman para kay Huang Feng. Wala siyang pakialam kung paano siya makikita ng iba. Gusto kong ikay nag-iisang aso na may inggit hanggang kamatayan. Inatake ni Huang Feng si Tao Ziyan. Pagkatapos noon, hinalikan niya ang mukha ni Bai Xiaoro. Bahagyang namula ang mukha ni Bai Xiaoro, ngunit hindi niya ito iniwasan. Huang Feng, I think you're finished. Kapag pumunta ka sa capital, siguradong bubugbugin ka ng mga nasa police station na iyon hanggang sa mamatay. Si Team Leader Bai ang bell ng station natin. Siya ang pangarap na manliligaw ng marami sa aming mga single na lalaki. Kinuha mo siya ng walang sabi-sabi. Tell me, how jealous do you think everyone will be? Sabi ni Tao Ziyan. Nagseselos ka. Sige, mag-competition tayo. Sabi ni Huang Feng. No, I'm afraid of you. I can't beat you. I admit talo. Mabilis na sabi ni Tao Ziyan. Sa mga ilang araw na ito sa barkong pandigma, hindi siya nakipagpalitan ng mga pointer kay Huang Feng. Bagamat mayroon siyang ilang mga pinsala, hindi naman ito masyadong malubha. Bukod dito, nakita rin niya na hindi ginamit ni Huang Feng ang kanyang buong lakas. Gayunpaman, kahit ganoon, hindi siya ang kalaban ni Huang Feng. Sa tuwing nakikipagpalitan siya ng mga pointer kay Huang Feng, inaabuso siya. Natakot siya. Ilang mga tao ang nag-usap at nagtawanan saglit, pagkatapos ay naghiwalay at bumalik. Dahil medyo malayo pa ang Jiangzhou, binalak ni Huang Feng na sumakay ng eroplano pabalik. Pinili ni Bai Xiaoro at ng iba pa na magmaneho pabalik sa kabisera ng Imperial. Kung tutuusin, may kasama pa silang Feng Yuan. Mag-isa sa waiting room, medyo nainip si Huang Feng. Noong siya ay nasa barkong pandigma, bagaman walang maraming lugar na maaari niyang puntahan, pagkatapos ng lahat, naroon si Bai Xiaoro at ang iba pa. Walang naramdamang espesyal si Huang Feng. Ngayong bigla siyang nag-iisa, hindi talaga sanay si Huang Feng. Sa kabutihang palad, kapag siya ay naiinip, maaari niyang gamitin ang paglilinang upang magpalipas ng oras. Bagamat naka-advance na siya sa first-rate stage, si Huang Feng ay hindi nag-relax kahit kaunti pagdating sa cultivation. Gayunpaman, pagkatapos na pumasok sa unang yugto ng rate, kailangan niyang maunawaan pa. Ang pagtaas ng lakas na dala ng paglilinang ay hindi na kasing bilis ng dati. Oras na para sumakay sa eroplano. Dati, dahil nasa iisang eroplano siya ni Bai Xiaoro, hindi napansin ni Huang Feng ang mga flight attendant sa eroplano. This time, mag-isa siyang nakaupo. Tiningnan niya ang mga ito at nakita niyang ang gaganda talaga nila. Ngayon, ang kompetisyon sa domestic airline ay medyo mabangis. Ang mga bata at magagandang flight attendant na ito ay isa rin sa mga aspeto na nakaakit ng mga customer. Hindi nagtagal, nakita ni Huang Feng na maraming tao ang nakatingin sa isang direksyon. Tumingin din si Huang Feng sa direksyon na iyon, at pagkatapos ay isang bakas ng pagkamangha ang sumilay sa kanyang mga mata. Isa rin itong flight attendant. Nakasuot ng masikip na uniforme ng flight attendant, walang pag-aalinlangan ang kanyang magandang figure. Ang kanyang matamis na ngiti ay nagpapaginhawa sa mga tao. Ang kanyang magagandang facial features ay patuloy ding nakakaakit ng mga lalaking pasahero sa eroplano.
Nakita pa ni Huang Feng ang maraming pasaherong lalaki na may kasamang mga babaeng kasama. Dahil masyado silang nakatutok sa magandang flight attendant na ito, pinarusahan sila ng mga kasama nilang babae.